then pag check down nila is bumibigay yung fuse doon sa may likod. Nga sa may easy line fuse dyan sa likod. Tuwing palit daw, putok. Tuwing palit daw, putok. Ngayon, pag ganitong klaseng senaryo na bumibigay yung fuse, dapat may bulb kayo. Yan, ako gumagamit ako ng bulb. Kasi kapag may shorted yan, iilaw lang yung bulb. Pag hindi kayo gumamit ng bulb, bibigay at bibigay yung fuse paulit-ulit lang, paulit-ulit. Okay? Ngayon, naka-plug na yun doon, tingnan nyo. Oh. Diba? Meaning may short yan. Singit muna tayo ng power amplifier ulit. Kakatapos ko lang gumawa ng mga beam, although may isa pa na naiwan. Ngayon ito, singit muna tayo ng amplifier or power amplifier. Consort na K6. By the way, shoutout and then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Dali avid na customer na natin to kasi nakailang unit na to na pinagawa rito sa atin. Ngayon, ang concern nitong Consort na K6 ni Bossing ay nilinisan daw nila yung fan dito kasi may ingay daw para sumasayad. Ngayon, may pinutol sila tapos nilinisan. Ngayon, parang may pumutok daw. Okay. And then pag check down nila is bumibigay yung fuse doon sa may likod. Nga sa may easy line fuse dyan sa likod. Tuwing palit daw, putok. Tuwing palit daw, putok. Kaya dinala rito sa atin para paggawa na. Ngayon, pag ganitong klaseng senaryo na bumibigay yung fuse, dapat may bulb kayo. Yan, ako gumagamit ako ng bulb. Kasi kapag may shorted yan, iilaw lang yung bulb. Pag hindi kayo gumamit ng bulb, bibigay at bibigay yung fuse paulit-ulit lang, paulit-ulit. Okay? Ngayon, naka-plug na yun doon, tingnan nyo. Oh. Diba? Meaning may short yan. Ang tanong kung saan banda yung may shorted. Okay? Ang tanong kung saan banda. Ngayon, ang alamin natin dito ay kung saan yung side na may shorted. Yung sa transformer ba? Yung sa amplifier stage. Ngayon, ito AC line. Dito tayo kasi dito yung pinutol niya. Ngayon, bunutin natin tong ito AC. Bunutin natin to. Then bunutin natin to. Ngayon, switch on natin. Nawala Okay. Meaning, good ito. Dito may problema sa may AC line. Balik natin to. Dito sa may mataas ng voltahe. Tanong nito kung saan banda. Okay. Bunutin natin yung amplifier stage. Okay, teka lang ha. Tigas. Ito kaya saan? Ito kaya muna unahin natin. Ito, bunutin muna natin to pala. Isa-isa lang, step by step ba. Okay, ito muna binunot natin. Tapos on. Okay, may shorted talaga Meron pa rin. Ngayon, balik natin to. Ito naman bunutin natin. Okay. Okay, naging okay. Ibig sabihin dito may problema. Paras lang kaya to. Okay, sa kabilang side mukhang dito may problema Balik natin. Yan talaga, gusto nyo mag-troubleshoot na maayos, step by step. Okay, saan to? Ito sa channel 1 to, channel 1. Okay, mayroon shorted talaga. Ngayon, itong channel 2, bunutin natin to. Yan, binunot natin dalawa. Ngayon, on. Okay, mayroon pa rin Okay, meaning dito itong itong side na to, binunot natin yung amplifier stage. Ibig sabihin, sundan natin to kung saan papunta itong supply na to. Okay, nakalas ko na yung board ng power supply pala. Yan, kinalas ko na. Kasi dito galing itong side ito 1, 2, 3. Dito na side yung may shorted, di ba? Pag kinakabit natin ito, magkakaroon siya ng shorted.
Tapos dito, good dito. Ngayon testerin natin. Testerin natin kung may shortage siya or wala. Dito good to dito yo. Hindi siya short dito. Good din dito. Okay, balik tayo. May tumawag. Dito talaga may may shortage sa walang shortage sa may kabila dito. Tapos dako tayo dito. Ito short to. Shorted dito. Ito shorted talaga siya oh. Check natin to. Baka mamaya sira itong diode eh. Naku, patay tayo dyan. Diode, baka wag naman sana diode yung problema. Baka mamaya wala tayong pamalit. Okay, double check natin tong diode. Sana or baka mamaya doon lang. Pero double check ko muna ito. Bakit may shorted dito? Sira yung diode. Ala, may nalagay yung diode na yun. Ito ito sira ito. Ang problema, wala tayong pamalit ng ganitong klaseng diode. Wala na tayong ganito. Iba na yung diode ngayon. Okay? Wala tayong makuha ng ganito. Ang merong diode ngayon na bibili sa Quiapo is yung palapad siya. Yung palapad siya na yung malaking butas dito. Ito naman parang sa kwanto yung sa mga LX20. Wala tayong stock na ganito. Value nito ay 35 ampere lang naman to. Ngayon ipapalit natin ay ganito. Yan, 50 ampere. Ang gagawin natin is gawa na lang natin ng paraan. Pag ganito na lang siya. Ayan, para maipit siya, para mas matibay. Sabihin na naman hindi pwede pwedeng pwede yan. 35 ampere lang naman, 35 ampere lang naman to. Ito 50 ampere papalit natin. Yan, 50 ampere na 600 volts. Okay, sangkin no? Sangkin pa pala ito. Yan, pwede ito. Ngayon, ang diskarte is ito lang. Etong pin na to is AC. Positive, negative. Okay, ang problema kung sakali wawiring na lang natin kasi dapat ito yung positive eh. Positive positive saan na to? Teka lang positive and then negative. Ito yung negative oh. Negative, positive, AC. Ngayon, dahil ito yung positive yung may bungi na to, pwede naman siya pag ganito. Ang problema, hindi siya lalapat dito sa may sahig, yung magiging selving heatsink niya. Dapat pag ganito talaga siya. Okay? Na dito yung positive. Okay lang, gawan na lang natin ng paraan. O rewiring na lang natin. Okay? Ayan, gawan natin paraan Sagwa no? Okay lang yan kahit sagwa, basta maayos yung paggagawa mo and then yung value nilagay mo is mas mataas or akma, okay yun, walang problema yun. Ayan ang magagawa mo kung wala kang ganito. Mga old version ng ganitong klaseng panpay, ganitong diode eh. Okay, ayun ito AC, gitna, dalawa. Tapos itong side ito positive. O dito natin siya kinunik. Positive tong side na to eh. Tapos yung negative, itong side na to, dito natin siya ininang, pinahiring natin. Okay, para ito ma-flat to, didikit sa may casing. Siya magiging selving heatsink. Okay? Ayan. 'Di ba? Hindi na makita 'yan pag nasa ilalim na. Kailangan yung butas, kailangan shoot na shoot O kami may hindi nyo ma-shoot. Naku, mahirapan kayo pagbalik niyan. Okay, ngayon balik natin. Tingnan natin kung ano magiging labasan nito. Naibalik na natin pansamantala yung board. Kulang pa ng ilang pirasong tornilyo. Dalawa pa lang nilagay natin Ito pa lang, tsaka ito. Nakatornilyo pa rin siya. Okay, ngayon naka-plug in yan. Okay, testing natin. Okay, normal na naging normal na. Okay. Yan, okay na to. Dito, hindi ko pala gumagana yung fan nito Buti ka gumagana to. Pabaliktad. Dalawa, wala sa harap. Tsaka dalawang harap, wala. Okay. Paganahin ko muna yung fan. Pinalitan natin yung fan, isa. Yung ito, binalik natin. Dinugtong na natin yung pinutol nila. Tapos dito, pinalitan natin. Tingnan nyo, iba kumpara dito. Wala akong makitang ganitong fan Okay naman, pares lang din naman.
Basta naman 12 volts eh. Importante, 12 volts parehas. Ito yung sa kanya oh. Nagpapalit ko nga yung ilisina nandito, nilipat ko sana. Kaso masyadong mataas yung watts nito eh. Ito, hindi sasabay sa kabila. Hindi niya kayang paikutin. Kaya naghanap ako ng iba na lang. Ito, pwede naman to eh. Oh. Yan. Importante gumagana. Ngayon, switch on natin. Try natin. Oh, ayan, umiikot siya oh. Diba? Palabas yung hangin nito. Papunta siya pag ganito oh. Okay, naka-normal na yan. Kulang na lang dito is tornilyo. Ininitali natin na mayos. Ngayon, okay. Bitan natin ang speaker. Isa pa lang na ikabit ko pala. Isa pa lang na ikabit natin. Gawin natin dalawa. Yung isa, ito. Natin kung may audio pa. Baka may wala ng audio to eh. Okay. Ayan, ngayon, laptop natin. Play natin. Okay, gumagana na yung laptop natin. Volume. Okay, meron. Okay, working siya. Ito. Okay, para sa working na. Nagtataka ako kung paano nasira yung diode eh. Paano nasira yung diode, 'di ba? Na sabi niya dito lang naman daw pinutol nila. Siguro may nagkadikit talaga, tingin ko. Okay, okay na, sira na yung diode. Saan na yung diode? Dito to. Yan. Itong isang diode na to. Tapos pinalitan natin yung isang fan kasi hindi na gumagana. Okay, sana nakapagbigay idea tayo. Kulang na lang dito is compressor ko and then itatali na lang yung wire kasi nakabuhagag yung wire oh. Sana nakapagbigay idea tayo kung paano mag-repair ng itong klaseng amplifier. Concert na K6 na yun nga, pumuputok yung fuse dito sa may AC line, may shorted. Ibig sabihin, may shorted kapag pumuputok yung fuse. Ugaliin yung gumamit ng bulb. Okay, gamit ngayon ng bulb. Yan, sira yung diode. And then sana yung step by step na pamamaraan is nakapagbigay idea sa inyo ha. Okay, hanggang dito na lang. And then dahil umabot ko sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, okay, paki-subscribe ng YouTube channel natin ha. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay, God bless and then peace atin lahat.